Kumpleto ng lahat para sa pagsalubong sa bagong taon. Ang asawa ko na lang ang kulang. Ako si Mildred Gayagoy Abiva, asawa ni Rene Boy Abiva, isang detinidong politikal sa Cagayan Valley. December 28, 2012, hinanda na namin lahat ng pwedeng ihanda, pagkain at lahat pa para sa pagsalubong sa bagong taon dahil darating yung buong pamilya ng aking asawa. Inutusan ko siya ng bandang hapon para bumili ng ulam. Ang bumalik ay pulis para sabihin sa akin na inaresto yung asawa ko sa salang pagpatay umano. Tinanong ko sila kung sino yung namatay at anong nangyari. Doon siya sinabi na isa siyang ambush umano na nangyari sa Tinok, Ifugao na kung saan ay may 11 na sundalo na namatay. At inaakusahan nga na kasama yung asawa ko doon. Nadatnan ko na lang yung asawa ko, nakita ko na siya doon sa presinto. Hindi siya maaaring kasama doon sa nangyaring ambush dahil yung aking asawa ay isang government employee. Siya ay municipal link doon sa Pantawid Pamilya Pilipino program sa ilalim ng DSWD ng ating gobyerno. Hindi maaari na siya ay nandun din sa lugar ng pinangyarihan ng ambush. Hindi pa nga kami nakakarating ng Ifugao, kaya wala talaga kaming idea kung ano yung nangyari sa kasong iyon. Yung ambush ay nangyari daw ng April 25, 2012. Nung panahong iyon ay napakadaming ginagawa para sa 4-piece program ng gobyerno doon sa Bagao. Kung kaya't ang aking asawa, makikita yan sa kanyang DTR, mapapatunayan yan ng lahat ng tao ng Bagao na siya ay nandoon sa kanila. At kahit din yung mga officials ng DSWD, sasabihin hindi maaaring siya yun dahil siya ay nandun at busy-busy sa trabaho noong mga panahong iyon. Nung una, actually, ang tingin ko dun sa kaso, mistaken identity siya. Subalit, nung nahuli nung January 4, si Virgilio Corpus, isa siyang organizer ng Piston sa Cagayan Valley. Doon ko na-realize na hindi siya yung nagkamali lang, kundi sinadya na ilagay yung pangalan ng asawa ko. Bagamat may pagkakamali dun sa kanyang pangalan, dun sa nilagay nila sa warrant of arrest. Dahil siya ay organizer ng Alliance of Concerned Teachers sa Cagayan Valley. Ang kanya namang ginagawa bilang organizer sa Lambak ng Cagayan ay tumulong dun sa paano pagkaisahin yung lakas at tinig ng mga guro para ipaglaban yung kanilang mga karapatan, lalong-lalo na ang pangunahin na pinaglalaban ngayon ng mga guro ay kung paano mapataas yung kanilang sahod at iba pang nararapat naman na matanggap ng mga guro. Bago ang December 28, ako ay isang guro sa isang universidad sa Tugigaraw. Ang aking asawa ay government employee, pero pagkatapos ng pagkahuli sa aking asawa, kinakailangan ko nang tumigil sa pagtuturo para tulungan yung aking asawa dun sa ganitong kasong kinaharap niya, na wala naman siyang kinalaman. Tapos yung aking asawa ay syempre nakakulong. Kaya ngayon, yung aming pamilya ay ganito. Ang pinagtutuunan namin ng pansin na dapat sana kami ay mga tao kasi na ang bawat minuto at segundo ng aming buhay ay gusto naming productive. Subalit dahil sa ganitong pangyayari, ngayon ang hinaharap lang namin yung paano mapalabas yung aking asawa sa kulungan. Wala na akong iba pang may hiling, kundi yung sa agarang panahon ay sana'y mapalaya na yung aking asawa. At kasama na din sa pagpapalaya sa aking asawa ay mapalaya sana ang lahat ng mga bilanggong politikal dito sa ating bansa.